swerte din si Chris na may mga supporters sa kanya na willing makipagsagutan dun sa mga nangbash sa kanya. Pansin ko lang. Magandang gabi sa inyong lahat, guys. So ayun, kakatapos ko lang manood nitong latest vlog ni Inday Ugdot sa kanyang YouTube channel. So ang masasabi ko lang, guys, hindi lang sila yung hiningal dun sa paglalakad nila. Ako hiningal din kahit nanonood lang ako kasi bilang viewers ramdam yung pagod nila. Kasi nakailang hinto sila di ba? Alam niyo naman kapag naglalakad tayo, so ang rason talaga kung bakit kailangan nating magpahinga saglit kasi sobrang pagod na. So nakailang hinto sila para magpahinga, so sobrang layo talaga. Sobrang tarik pa. Grabe, no? Pero ayun nga, nadaanan nila si nanay. Habang naglalakad sila, nadaanan nila itong bahay ni nanay. At syempre, hindi na nakakagulat. Tinanong nila kung ano yung edad nito. 85 na daw siya. Pero ayun nga, hindi na nakakagulat sa atin bilang kung ano talaga, fan din kayo talaga ni Sir Paul simula noon. Marami ng mga matatanda na interview si Sir Paul, ng mga katutubo, mga lumad, na sobrang ano na ng edad. Hindi mo aasahan na gano'n na pala yung edad niya, pero sobrang healthy ba, no? Tama yung sinabi ng partner ni Inday Ugdot na gano'n talaga, normal lang kinananay sa mga lumad yung makaabot ng ganyang edad. Kasi hindi kumakain ng chemicals. Kumbaga, organic lang ba, mga gulay, yung mga ganun, mga masustansya lang na nasa bukid. Pero ayun nga, dagdag ng partner ni Inday Ugdot na kung nasa city pa si nanay, ay baka hindi na yung nabutan ng 85 kasi kung nasa city talaga, yung kadalasan makakain mo is yung mga talaga na foods. Hindi masustansya, may mga chemicals, no? So, lesson learned din sa atin, hindi lang din sa mga nanay kundi sa katulad ko ding mga bata-bata pa. Kasi alam niyo naman, yun talaga din sana yung sagot. Alam naman natin na si Lord lang yung nakakaalam, pero agapan din natin ng pagkain ng healthy, no? Tingnan niyo naman, yung mga katutubo talaga, yung mga lumad, yung nasa bukid lang, mga karlang, kamuti, gulay lang yung kinakain. Sila talaga yung buhay na patunay ba na yung pagkakaroon ng mahabang mataas na edad, no? Mahabang buhay, yung mga ganun, is nakadepende din talaga sa pagkain ba, kung ano yung pinapasok mo sa yung katawan na pagkain, no? So, at isa rin sa napansin ko for this video is yung partner ni Inday Ugdot. Maliban doon sa sinabi niya kay nanay na doon nga sa edad, sa mga kinakain, no? So, napansin ko lang yung partner ni Inday Ugdot na masayahin tao, no? Bibo din. Kung pala vibe sila ni Inday Ugdot, nila Chris na, syempre yung kapatid ni Chris na, masaya sila magkasama. Parang pareho sila ng energy ba, mga palabiro din. So, napaisip ko habang pinanood ko itong partner ni Inday Ugdot, habang nagko-komedya siya dito sa video, napansin ko lang na pwede naman siya gumawa din ng YouTube channel, no? May potential masaya din siya panoorin, guys. Di ba? Ito po yung partner ni Ugdot. So sana gumawa din si Sir ng kanyang YouTube channel. Kahit paano ba, magkaroon din niya subscribers. Kaya alam natin yung mga supporters ni Chris natin ni Ugdot is susuportahan din talaga ito si Sir. Masaya din siya Bibo siya ba? Sabi ni Ma'am, parang ako yung nahirapan sa pag-akyat sa inyo ng bundok. Ang sipag niyo namang magkakapatid. God bless you. Oo nga yung bukag kasi yung tawag dito sa amin. Hindi ko alam kung ano yung tawag dito sa inyo. Basta sa amin dito is bukag. So, ano nila yan? Puli-pulihan? Ano bang Tagalog ng pinagpulihan? Kumbaga, minsan si Inday Ugdot yung may magdala ng bukag na yan. Minsan si Chris na, minsan itong lalaking asawa ni Inday Ugdot, minsan yung kapatid nila ni Chris na, yung bunso nila, no? Ay, bunso ba yun? Basta yung kapatid na lalaki yung nag-drive ng motor. Ang hilig mo, Inday Ugdot, magkarga ng bata, certified tita na masipag. Yung mga tita talaga na may mga pamangkin. So, na-practice na din yan sa kanilang mga pamangkin. Kahit wala pa silang mga anak. Pero yung pag-handle ng bata pagkakakarga is kabisado na nila. Sobrang sanay na. Kasi, anay. Di ba? Hindi talaga maiwasan yan na yung nanay, halimbawa may lakad, tapos sila yung pabantayan sa kanila yung kanilang pamangkin. Kaya lang, doon nila na kahit ako nga tito, alam ko yung mga posisyon ng paano kargahin yung mga bata. Hingal Israel, tiis-tiis lang mga palangga. I love my sisters, no scheme ads always. Sobrang layo talaga din, no? Yung nabawi nilang lupa, sobrang layo din. Yung lakarin, yung bukid din nila, sobrang layo din, no? Talagang, pansin nyo sa mga vlog nila. So sana pag guys, pag maisipan ni suggestion lang ito guys, hindi ako, wag baka sabihin yung pala desisyon. Para sa akin ba, para lang din sa kabutihan nila. Kapag magdesisyon na si Chris na magtayo ng magandang bahay, yung malaki para sa kanilang pamilya, is na lang, magbili na lang siya ng lupa na malapit sa highway ba. No? Wag yung piliin niya dun sa tuktok kasi sobrang hirap. Na lang, bisita-bisita na lang ba? Doon siya sa mga tanim niya. Pero yung bahay talaga na main na titirhan nila, sana maisip ni Chris na wag doon sa highway, yung malapit lang sa highway. MJ or Inday Ugdot, ang swerte mo sa partner mo, very supportive siya, always nakaalalay sa'yo, praying you will have a happier life together. So yun nga, dun sa isa kong video, may nabasa ako na na minsan lang nabuntis si Inday Ugdot pero nakuna, no? So sayang, so sana pa sila, biyayaan pa ulit.
At ayun nga, yung sinabi ko kanina, na masaya yung partner ni Inday Ugdot at very supportive. Lagi nakaalalay kay Inday Ugdot at kay Krishna. Mabuti na rin yun guys, sa mga lakad nila ba. Kasi, yung kapatid nilang lalaki, bata pa yung nag-drive ng motor. So, mabuti na lang na may asawa itong si Inday Ugdot at napaka-supportive pa. Kasi kapag may mga lugar silang pupuntahan, halimbawa na hindi nila kabisado yung lugar, lalo na yung pagcha-charity ni Krishna, at least may lalaki silang kasama. Tapos, malaking tao pa yung malaki pa yung tao yung asawa ni Inday Ugdot. At least ba, baling taga-protekta sa kanila. Parang wala lang sa kanya kahit mahirap ang daan, sanay sila sa bundok sa pag-akyat. Kayo MJ at Chris na, walang skip ng ads mga people, tuloy lang natin suportahan ng Mahusay Sisters. God bless po. Yun talaga po ma'am yung kalalabasan kapag lumaki kayo sa bukids, sobrang sanay kayo. Yung mga ganyang kahit gaano pa katari, wala lang yan sa inyo. Parang balanse lang yung talagang mapaan nyo ba sa sobrang sanay. Yung iba kasi yung mga taga kapatagan, taga syudad, kapag pupunta yan sa mga bundok-bundok is yung bawat hakbang sa kanila big deal kasi para na daw silang matumba, yun nga natatakot sila. Pero kapag lumaki ka talaga sa bukid, parang wala lang sa'yo yan. Pati ako nadamay sa hingal nyo. So ayun, hindi lang pala ako yung hiningal sa mga vlog nila. Ganon din kasi yung vlog ni Chris na yung kahapon yung in-upload. Ngayon naman kay Inday Ugdot, ganon din. Mahabang lakaran. So dito naman sa Facebook ni Chris na guys, share ko lang din sa inyo. Yung isang TikTok niya, yan, nag-TikTok si Chris na. Pero habang nag-TikTok siya, binidyo naman siya ni Inday Ugdot. Sige dai, sayawan mo lang ang mga bashers mo kahit na kami na mga supporter mo bahala sumaplak sa kanila. May magpa-surprise ka sa birthday para palagot sa kontra. Surprise ano daw yung birthday ni Chris na? May nabasa ako dun sa isa kong video, August daw. Hindi ko alam kung sino yung ibig sabihin ni ma'am dito na birthday. Kasi malapit din yung kasi birthday din ni Sir Paul. Ayun di ba? Kami na mga supporter mo ang bahala sumuplak sa kanila, yung mga basher. So yun nga, talaga, maswerte din si Chris na may mga supporters sa kanya na willing makipagsagutan doon sa mga nang-bash sa kanya. Pansin ko lang, doon sa mga post ni Sir Paul dito sa Facebook, at lalo na kahit anong post ni Sir Paul dito sa Facebook o sa YouTube, kapag binabanggit pa rin si Chris na binabash, kapag merong nag-bash pa rin doon kay Chris na, atakihin talaga niyan guys. Pansin ko lang sa comment section ni Sir Paul, lalo na dito sa Facebook. Sa comment section ni Sir Paul, yung mga comment na hindi binash si Chris na, hindi dinawit kahit wala namang connect si Chris na doon sa post, is walang nag-reply. Pero yung mga nag-comment na may parinig kay Chris na, talagang inatake yan ng mga supporter ni Chris na willing makipagsagutan sa comsec yung ibang supporters ni Chris na. Yun ang maganda kasi kahit paano ba, alam naman natin ang ating Chris na hindi mahilig mag-defend sa kanyang sarili. Kapag may mga ganyan lang sa kanya is hindi na lang niya pinapansin. Pero ayun nga, kahit may depression yan, kahit paano ba mapagaan ang loob ni Chris na doon sa mga tagapagtanggol sa kanya, no? So ayan, si Chris na yun, happy lang, TikTok lang, sabay pagbablog, no? At abang-abang din tayo sa kanyang update sa pagcha-charity. Ako din, nag-aabang din ako guys. So ayan, for this video, yun lang. At ayun, sa araw na ito, wala naman tayong pinalagpas ng mga vlog nila. Pinanood din natin lahat, araw-araw naman yan natin inaabangan. Maraming salamat sa panood ng video ito. God bless inyong lahat. Subscribe my YouTube channel at i-like itong video at maraming salamat po.